times never come back. And we don't want to forget. Because history gets old, but gold. All right, let's all stand, please, and turn your Bibles in the book of Job. Job chapter 1. God's grace is sufficient. It's always sufficient. Amen. Job chapter 1 in verse number 22. Or we'll begin from verse number 21. Job is before the book of Psalms. You got it? Amen. Verse number 21. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Now please drop down to chapter 2, verse number 9 and verse number 10. Then said his wife unto him, dost thou still retain thine integrity? Curse God and die. He said unto her, thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this, did not Job sin with his lips? Now I want you to focus your attention in verse number 22 of chapter 1 and verse number 10 of chapter 2. Now in verse number 22 of chapter 1, the Bible says, in all this Job sinned not. Notice that. In all this, in all those trials that Job experienced, Job sinned not, nor charged God foolishly. Verse number 21, I want you to notice the phrase, no? In all this did not Job sin with his lips. Now, ito yung pagpapatutuo sa sinabi ng verse number 9 na gustong mangyari ng kanyang asawa, which is the title of my message. Verse number 9, thus thou still retain thine integrity? Ang tanong ng asawa niya kay Job, Job, does thou still retain thine integrity? Now the answer is in that passages na binasa natin kanina. That's the title of this message. Does thou still retain thine integrity? Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa passages na binasa po namin. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa lahat ng pag-uusapan po namin. Alam ko po, Panginoon, ito'y mensahe niyo para sa inyong mga anak. This is not my message, this is your message for your people. And I pray, oh God, to please make me a blessing and help your people, oh God, to stand while they're in trials, oh God. Nakaka-experience po kami ng mga bagay na hindi po namin kayang tanggapin, but this time, turuan niyo po kami na kami manindigan, Panginoon, sa bagay na nakakaluwalhati po sa inyong pangalan. Use me, O God, this morning and forgive us for shortcomings. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. You may be seated. Now I'm going to present to you 3 statements of Job, and then I'll give you the message. Okay? All right. I hope everybody's ready now. Amen. Now the question of the wife of Job to Job is in verse number 9. The Bible says, then said his wife unto him,
dost thou still retain thine integrity? And look at her advice. Curse God and die. Job experienced great trials in life. And I've preached many times about the life of Job. Maybe some of you knew it already, but for the sake of the newcomers, I want you to focus your attention in verse number 16 of chapter 1. The Bible says in verse number 16, while he was yet speaking, there came also another, or verse number 13, beginning from verse number 13. And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And there came a messenger unto Job and said, the oxen were plowing, and the asses feeding beside them. And the Sabaeans fell upon them, and took them away. Yeah, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another, and said, the fire of God is fallen from heaven, and hath burned up the ship and the servants, and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another, and he said, the Chaldeans made out their bands, and fell upon the camels, and have carried them away. Yeah, and slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. 18. While he was yet speaking, there came also another, and said, thy sons and thy daughters were eating and drinking and wine in their eldest brother's house, and behold, there came a great wind from the wilderness, and it smote the four corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead, and I only am escaped alone to tell thee. Then Job arose and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worshipped, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Now, that's the trial. That's the trials of Job. Yan ang, I don't know kung meron tayong karanasan na pagsubok o nangyari sa buhay natin na mas mapait pa sa nangyari kay Job. But the issue here, brethren, is the issue of the wife. Now, anong sabi ho ng Mrs. Nung nakikita po natin dito, yung bawat attitude po nila na magkaiba. Okay? Iba yung naging attitude ni Job at iba yung naging attitude ng Mrs. niya. Anong ginawa po ng Mrs. niya? Sabi niya kay Job, si Job, sabi ni Job, purihin ang pangalan ng Panginoon. Pero ang sabi naman ng kanyang Mrs., oh Job, mananatili ka pa ba, buo pa ba ang iyong loob sa Panginoon? Okay? Mananatili ka pa bang maglilingkod sa Panginoon? And nakita po natin yung two passages na binigay ko sa inyo in verse number 22 of chapter 1 and also verse number 10 of chapter 2. Nakikita natin, nagpapatutuo yun kung anong decision, anong klaseng integrity meron si Job. But let me first define to you what is the word integrity means. Now, the word integrity is the state of being completely upright before God. Yan ang ibig sabihin ng integrity. The state of being completely upright before God. Okay? Now, ito pong, ang tanong po nitong wife niya is, Job, dost thou still retain thine integrity? Look at the word retain. Now, the word retain here was referring to the life of Job before the trials. Okay? Now, kung inyo pong titignan kung ano ang buhay ni Job sa kanya pong, yung kanyang testimony in chapter 1, in verse number 1, if you can turn your Bible to it, I appreciate that. Now, verse number 1, ang sabi sa chapter 1, there was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was what? Perfect. And what? Upright. And one that feared God and eschewed evil. Okay? Now,
yan ang statement mismo ng Panginoon patungkol kay Job. Now, that's why the word retain here in verse number 10 of chapter 2 was referring to the life of Job before the trials. Nakuha niyo po? You see? Kaya ang sabi niya, Job, thus thou is still after the trials. After na mawala yung kanyang camels, yung oxen, yung asses, yung sheep, yung kanyang mga servants, yung kanyang mga anak, pagkatapos mawala po yan, ang natitira na lamang yung kanyang asawang babae. Siguro naisip ng asawang babae, baka ako na susunod na mawawala. Kaya Job, mananatili ka pa ba sa Diyos mong yan? Job, huwag mo nang hintayin na mawala pa ako sa'yo. Sabi niya, oy, yung bunganga mo, para ka rin bunganga ng ibang mga babae dyan. That's what the Bible says. Ha? Sabi niya, alam mo, hoy, babae, ikaw para ka rin mga babae dyan sa labas. You see, now that Job said, his wife said, thus thou still retain thine integrity. Job, buo pa rin ba ang loob mo? Ha? Buo pa rin ba ang loob mo? Now, dito sa tatlong statements na bibigay ko po sa inyo, ito ang magpapahayag ng kalooban ni Job. Bakit nanatili si Job na buo ang kanyang isip? Now, I'm trying to tell you this sapagkat, mga kapatid, pag dumarating sa atin ang pagsubok sa buhay natin, nawawala na yung dating pagkabuo ng loob natin. Sometimes yung prinsipyo ho natin sa buhay, iniiwanan na ho natin pag dumating yung pagsubok natin. At lumilipat tayo sa panibagong prinsipyo. Listen, let us not have double standard. Gumawa lang ho tayo at magkaroon lamang ho tayo sana ng isang standard at prinsipyo sa buhay. Alright? I mean, uniform. Okay? Now, bibigyan ko po kayo ng ilang statement dito. And then, pagkatapos yan, I'll give you the message, okay? The moral lesson of the life of Job, in the life of Job. Now, the first thing na nakita ko po rito is in verse number 21. Notice the statement of Job after the statements of his servants. Okay? Pagkatapos ho ng mga statements, nung kanyang mga servants, na yun na lamang ang natitira, na kinabahan na nga yung misis niya. Ha? Could you just imagine, pagkatapos magsabi ng isa, may dumating na mga sabians, pinatay yung mga oxen at kinuha yung ganyan. May habang nagsasalita, nandiyan naman yung isa, ganito ang nangyari. Ang pinakang huling-huli, namatay ang iyong mga anak at ako lang ang natira. Eh siguro nandoon yung misis sa tabi ni Job. Sabi ng misis ni Job, ha? Tapos nandiyan naman yung isa, ha? Tapos nandiyan naman yung isa, ha? Job! Ako na lang ang natitira, baka ako nasusunod. Ano, mananatili ka pa ba sa prinsipyo mo? Sounds familiar, amen. Sounds familiar. Magsisimba ka pa ba? Mamaya na yan. Anyway, ang unang statement po dito, pagkatapos, namatay na lahat. Ang sabi ni Job, ang ginawa ni Job, kinuha niya po yung Gillette, inahit niya yung kanyang ulo. Yun po'y custom ho yan, yun po'y kasanayan, kaugalian ho yan ng mga Israelites noong araw. Inahit po yan. Pagkatapos pong ahitin at nagpatira pa siya, ano sabi ng Biblia, he worshiped God. And binigkas niya ang salitang ito. Tingnan niyo po. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Now, first statement is, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. Ano po ang ibig sabihin dito ni Job? Now, in this praise, brethren, Job realized his position and condition before God. He realized that he has nothing before God. He's simply saying, I'm nothing before God. And I cannot do anything before God. I'm nothing before God, sabi niya. And he said, I cannot be more than God created me.
I cannot be more than God created me. I cannot stop God's plan in my life. Job knew his limitations. Alam ni Job yung kanyang limitation. Kaya ang sabi niya, hubad ako na lumabas sa bahay bata ng aking ina, hubad akong babalik sa Panginoon. Alam niya na wala talaga siya sa Panginoon. Alam niyo minsan mga kapatid, kaya tayo minsan nasasaktan, ang akala natin, somebody tayo before God. That's why we're putting ourselves before men that we are somebody and we are above others, you know. Kaya nasasaktan minsan yung ego natin, naaapektuhan yung ating pride, at sabi ko nga sa inyo, pagka medyo nasagi na yung ego natin, boy, mahirap na tayo mag-surrender. Hindi ko matatanggap ang nangyaring ito sa akin. Hindi yan sa lahi namin. Wala kaming lahing ganito. Boy, you've got to know your limitations. You're nothing before God. Huh? And you cannot be more than God created you. You're human. We're human. Maganda ka. Guwapo ka. Pero tao ka pa rin. Huh? You cannot be more than God created you. Notice what Job said. Well, nauubos lahat yan. Hubad ako, naulubas sa bahay bata ng aking ina, hubad din akong babalik sa aking Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So alam niya yung limitations niya, kapatid. Dapat alamin po natin ang limitations natin para pag may dumarating na problema sa atin, huwag nating sisikapin na sobrahan pa natin ang Diyos. Alam niyo, pag may problema ang tao, gustong maging sobra pa sa Diyos. Ha? Gusto niyo pang maging mas makapangyarihan sa Diyos. Gusto niyo tanggalin, you know. Gusto niyo tanggalin yung problema sa pamamagitan ng sarili ninyo na hindi naman kayo ang naglagay. Kapatid, kung ang Diyos ang naglagay ng problema yan to try you, then you cannot get away from it. You're going to take it away. You see, nobody in this auditorium this morning can be more than God created you. You realize that? Job said, I'm nothing. Ganun lang pala ako sa Panginoon. Isang click lang. Kaya minsan mga kapatid, nagmamayabang tayo sa ating position, nagmamayabang tayo sa ating mga tungkulin, nagmamayabang tayo sa ating mga possession, kung anong mga tinatangkilik natin. But you know what? You're nothing before God. You're nothing, and you cannot do anything before God, and you cannot be more than God created you. You must know your limitations. That's the first statement of Job. Sabi niya, wala pala talaga ako. Wala akong mangyayari sa buhay ko. Pagka ginusto na ng Panginoon, wala. Ano mang gustong gawin sa akin ng Panginoon, He can do it. Maaring ngayon, ano man ang kalagayan ko ngayon, maaring ngayon, very firm ako, matibay na matibay ako ngayon, pero isang click lang sa akin ng Panginoon, para sa computer. Ang ganda-ganda na ng drawing mo dyan, pero isang ganun mo lang, tapos na. Bakit? You're not in control. God is in control. God is in control. You've got to know your limitations. We're human. Job said, I'm nothing, and I cannot do anything about this. It is God's hands. It's God's hands. It's not my hands. I'm not in control. God is in control. Sabi niya, well, okay, Panginoon, buhubad ako na lumabas sa bahay bata ng aking ina, hubad din akong babalik. Purihin ang pangalan mo. What is the next statement? The next statement is this. He said in verse number 21, after that statement, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. And then the next is, the Lord gave. The Lord gave. Job realized that everything is God's. Are you with me? Job realized and he recognized that everything is God's. His oxen is God's. God's property. His asses belongs to God. His sheep belongs to God. His servants is not his, but that belongs to God. His camels belongs to God. His sons belongs to God. His daughters belongs to God.
His eldest brother belongs to God. Job realized that he is only a steward of all that he has. He still recognized the ownership of God. It's not by his power, but by the power of God to accumulate this wealth. Sabi niya, no, nare-recognize ko, Panginoon, iyo yan. Hindi akin yan. The Lord gave. Ang unang-unang nakita ni Job na kanyang tinanggap is, anumang tinatangkili ko, Diyos ang nagbigay niyan. Kaya minsan mga kapatid, tayo ho ay nagiging sakim, ang tao ay nagiging sakim because hindi ho nila nire-recognize yung ownership ng Diyos. God owns everything. Do you understand what the Bible says? See, the Bible says, heaven and earth is mine. The fullness thereof, the gold, the silver is mine. This world, the whole earth is mine, and the fullness thereof. So pag-aari lahat ho yan mga kapatid ng Panginoon. Now, we must always recognize in our lives the ownership of God. Ganun ho ang ginawa ni Job. Sabi niya, the Lord gave. Hindi kamay ko ang nag-accumulate yan. Hindi dahilan sa sipag ko. Job was upright. Sabi ng Biblia, matino si Job, maayos si Job, masipag si Job. But listen, hindi kailanman sinabi ni Job na, kaya ako nagkaroon ng ganyan, sa akin yan dahilan sa pagsisikap ko. Dahilan sa aking kapangyarihan, dahilan sa aking talino, dahilan sa aking sipag sa pag-aaral, dahilan sa aking pagtsatsaga. Kaya ako nagkaroon ng lahat ng ganyan. Kaya kayo hindi nyo makuha yan. No, Job said, the Lord gave. I lost my oxen, the Lord gave. I can still remember my ship, the Lord gave it. I can still remember my goats, my barns and everything. Lahat ng aking kayamanan, lahat binigay ng Panginoon. Maging yung aking mga anak, bigay ng Panginoon yan. Bigay ng Panginoon yan. Yung aking mga anak na babae, bigay ng Panginoon yan. Yung asawa ko lang, medyo duda ako eh. By the way, wala na sa Bible niyo yan, mga kapatid. Wala na sa Bible niyo. But you know what? Sabi ni Job, I recognize the ownership of God. Everything that I have belongs to God. Because the Lord gave. Kapatid, alam niyo minsan mga kapatid, kaya minsan nagiging sakim ang tao. Hindi niya ho nire-recognize yung silyo, yung tatak ng Panginoon sa anumang pag-aari niya. Do you understand that even your body do not belongs to you? The Bible says, your body belongs to God. That's why God sealed your body with the Holy Spirit of God. Because your body is God's. You see, kaya nga minsan mga kapatid, sa pagiging sakim ng tao, ayaw nang ibigay ng tao sa Diyos, ibalik ng tao sa Diyos. Maging yung sarili ho nating katawan, ayaw nating ipagamit sa Diyos. Bakit? Gusto natin sa atin ito. Pero alam nyo, pagka may sakit na, Panginoon, sa iyo na to, maglilingkod na ako. Alam mong delikado na eh. Oh, pero pag na-repair na naman, Panginoon, saka na. You understand that? Job recognized the ownership of God. The third statement. He said, in verse number 21, the Lord gave, and the Lord hath what? Taken away. He realized that only God can take it all. Job realized that God can take everything that he has. Can take it back. Take it back. And God took it all. Sabi ni Job, well, I know I'm just a steward. Katiwala lamang ako nang binigay mo sa akin, Panginoon. And I praise God, I didn't waste it. Hindi ko winaste, hindi ko sinayang, hindi ko pinawalang halaga yung ibinigay mo sa akin. Iningatan ko yun. But I know you took it all.
Ang may karapatan na realize ni Job na anumang oras gustong kunin ng Panginoon yung kanyang pag-aari, kayang kunin ng Panginoon. You understand that? Now listen, gaano man ho natin kamahal ang ibinigay sa atin ng Panginoon, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng mga gamit, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng anumang klaseng ari-arian o kayamanan man niyang kapatid, ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. But listen, ilagay mo lagi sa iyong isipan na anumang oras na gustong kunin niya ng Panginoon, kayang kunin ng Panginoon. Kukunin niya ng Panginoon. Huwag mo sabihin, Panginoon, teka muna, inaayos ko pa. Alam mo naman, Panginoon, kung paano ko ito alagaan eh. You know, tandaan niyo yung binigay ng Panginoon kay Job, pinagyaman ni Job. I mean, sari-saring hayop meron siya. Alam niyo, iningatan lahat ni Job yan. Pero nung kinuha na ng Panginoon, di sinabi ng Panginoon kay Job, Job, ops, teka muna, huwag mo na munang gatasan yung baka na yan. Kasi bukas kukunin ko na yan. O Job, huwag mo nang pabuntisin yung mga manok o yung mga baka, yung mga sheep. Dapat hindi na manganganak yan kasi bukas kukunin ko na yan. No? Maaring isa doon ay buntis, maaring doon isa pa lang kapapanganak. Panginoon, pambira, baby pa yung baka, bakit pinintulutan mo mamatay? You know, sometimes we question God about that. Sometimes sasabihin natin, oh, hindi tama, wala pa sa panahon para kunin yan, Panginoon. Hindi pa, teka muna, hindi pa hinog yung bayabas. Pero sabi ng Panginoon, no, Job, akin na yan. Sabi ni Job, oh, iyo yan. Salamat sa Panginoon. Si Job ay naging magandang katiwala ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, the Lord, take it away. The Lord took it. It's not me. I did not waste it. And praise the Lord. Bless God because it is God who took away what He has given me. Hindi ako nag-aksaya. Hindi ko sinayang yan. So what happened? Kaya sabi ni Job, sabi ng Biblia, pagkatapos na wala ang lahat, napakaganda hong statement ang naging testimony ni Job at sinabi ng mga tagalabas. Ano sabi ho ng author? 22. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Verse number 10. In all this, did not Job sin with his what? Lips. Lips. Ni hindi man lamang, ni hindi siya nagkasala, ni hindi nagbuka ang bibig niya, ni hindi nagsambit ng isang word ang kanyang bibig ng pagsisisi sa Panginoon. He never questioned God. Listen, Job retained his integrity. Job, nanatili siyang katulad ng pagkakilala sa kanya ng Panginoon in chapter 1 and verse number 1. The Bible says in chapter 1, in verse number 1, notice what the Bible says. There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was what? Perfect, complete, and upright, and one that feared God and eschewed evil. And now, the question of his wife in verse number 9, Job, with all of this, Job, you lost your oxen, you lost your asses, you lost your sheep, you lost your servants, you lost your camels, you lost your sons, you lost your daughters, your eldest brother. Job, dost thou still retain thine integrity? Job, mananatili pa ba? Mananatili ka bang buo pa ang iyong loob? Just like before. You're perfect. Mananatili ka ba bang perfect? Why don't you curse God, your God, and die? Job, sabihin mo ngayon na nagkamali ka sa pagtitiwala mo sa iyong Diyos. Job, sabihin mo na yung pinaglilingkuran mong Diyos ay hindi totoong Diyos. And die. Ginagalit niya si Job para sabihin ni Job, mali. Nagkamali ako sa aking pagtiwala sa Diyos. Mali ang aking Diyos. At least Job, ang ibig sabihin ng miss ni Job, at least Job, nakaganti ka. Now, let me ask you a question. Ano yung attitude natin pag meron tayong trials, pagsubok sa buhay? Maybe I'm talking to somebody this morning. Yung iyong ugali nung ikay maligtas, matapat ka, nanatili kang matapat sa Panginoon.
Nanatili kang ikay naglilingkod sa Panginoon. Faithful kang umattend ng simbahan Sunday morning, Sunday evening, Wednesday night. Faithful kang magbasa ng Bible. Faithful kang makipag-usap sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Faithful kang nagso-soul winning. Faithful kang nagbibigay ng iyong tithes and in your offering. Faithful kang naglilingkod sa Panginoon. Lahat ng mga masaya kang naglilingkod sa Panginoon. And then dumating ang pagsubok sa buhay mo. Anong naging attitude mo? Anong naging attitude mo? Ang question is, will you be like Job, that Job retained? If you're going to check the attitude of Job to where he was, noong siya ay naglilingkod, nagsimulang maglingkod sa Panginoon, kung i-check mo yung kanyang attitude after or during the trials, mananatiling makikita mo yung ugali pa rin ni Job habang nandoon siya sa pagsubok at pagkatapos ng pagsubok. Now think about this, brethren. Job, the Bible says, did not question God, nor charge God foolishly. Hindi niya sinabi, Panginoon, ako po'y nagbibigay ng aking tithes before. Ako po'y nag-o-offering, ako po'y nagso-soul winning. Alam niyo ang aking katapatan, Panginoon. Pero bakit nangyari ito sa akin? Hindi niya kinwestiyon ng Panginoon. Now, ito ho ang magandang kalagayan, mga kapatid. Kung ano ang ginawa ni Job, kung ano ang ginagawa ni Job nung bago ang pagsubok, yun din ang ginawa ni Job pagkatapos ng pagsubok. Now, ito ang ibig ko sabihin, mga kapatid. I hope, maaaring sasabihin nyo, Pastor, parang narinig ko na yung mensahe yan. Now, think about this message now. Okay? Now, listen. Maraming mga Kristiyano, mga kapatid, na naglilingkod sa Panginoon bago ng pagsubok. O kahit hindi dumating ang pagsubok, nung wala silang nakikitang result sa kanilang ginagawa sa Panginoon, tumigil sa paggawa. For example, napakarami sa inyo, nung habang nagsisimula tayo ng gawain dito, hindi pa ganito tayo karami. Hindi pa ganito kalaki yung ating properties. Matapat kayo na nagbibigay ng inyong tithes and offering. Pero, you're expecting, kaya kayo nagbibigay, a lot of people are expecting something from God. That God will do something or God might pour out all the blessings. Yun ang hinihintay nila eh. Kasi, bring ye all the tithes in the storehouse that, Malachi chapter 3 verse number 10, dalhin ninyo ang iyong ikapo sa Panginoon. Try me now, prove me now. If I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing that there's no room for it to bestow. Now, yun ang hinihintay. Now, nung hindi nyo nakita, bakit hindi naman yata nagbukas ang pintuan ng langit o bintana ng langit? Wala naman akong blessing ngayon. Yung sweldo ko noon, simula ako nagtatides, ganun pa rin yung sweldo ko ngayon. Nagkasakit pa yung anak ko. Nabawas pa sa sweldo ko. Namatay pa yung aking alagang aso. Ipinalibing ko. Ngayon, nasa langit na. I mean, do you understand na maraming beses na hinahanapan natin ang Panginoon ng result at nung hindi natin nakita ang result, tumigil tayo sa paggawa natin ng mabuti para sa Panginoon. Now, exactly mga kapatid, ganito ang ibig ko sabihin. Now, napakarami sa atin naniniwala tayo sa soul winning, naniniwala tayo sa giving, naniniwala tayo sa faithfulness, naniniwala tayo sa loyalty, naniniwala tayo sa lahat ng nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon, but nung hindi natin nakita ang result, tumigil tayong maniwala, and now, ang sabi natin, asikasuhin ko naman yung sarili ko. Magagawa naman ako ngayon ng para sa akin. Now listen, ang tanong ko sa inyo kapatid, kapag ka dumating ba ang inyong pagsubok sa buhay mo, ang problema sa buhay mo, yan ba'y sapat na dahilan para mawala na yung kabuuan ng iyong loob, yung prinsipyo, yung integrity? Yung ba ay sapat na rason na para mawala ang iyong integrity? After trials, after problems,
After you lost your son, after you lost your daughter, after you lost your job, after you lost your business, after you lost your friends, after you lost your loved ones, will you still retain your integrity? Huh? Will you still retain your integrity? Listen, maliwanag ko sa binasa po natin. After that, ang sabi ng Biblia, pagkatapos niyang marinig, namatay si ganito, namatay yung oxen, nawala yung sheep, nawala yung camels, nawala yung servants, nawala yung mga anak na lalaki, nawala yung mga anak na babae, nawala yung kanyang mga katulong. But the Bible says, he still believed in God and worship God. Anong ibig sabihin niyan? Nagbibigay pa rin siya ng tithes, nagbibigay pa rin siya ng offering, nagsasacrifice pa rin siya sa Panginoon. Alam niyo minsan mga kapatid, kasi pag ang gusto nating mangyari, bago dito nagsasacrifice tayo. Nagsasakripisyo tayo lahat. Lahat ginagawa natin para sa Panginoon. Pero pag dumating ang pangyayari na hindi natin gusto at hindi natin inaasahan, para bang nagsasabi tayo na hindi pala totoo yung sinasabi doon. Hindi pala totoo yung sinasabi ng Malakay chapter 3 and verse number 10 because you stop giving your tithes and offering. Hindi pala totoo yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 15 and verse number 58. Your labor is not in vain. No, my labor is in vain because nothing happened to me. Hindi ako pinagpala ng Panginoon. For 10 years na akong nagbibigay ng ikapo. Hindi pa binubuksan ng bintana. Minsan nagbukas pero sinilip lang yata ako. Now, do you understand that we are giving not because of the blessing, but we are giving because of obedience? We're obeying God. Alam niyo naman, sabi ng iba, may mga kapatiran tayo dito na kinukutya ng kanilang mga kamag-anak. Ang sinasabi ng mga kamag-anak, kita mo na yan. Yang si kapatid natin, si ganyan, punta sa church, pero tingnan mo ang mga anak niya, hindi pa rin nagbabago. Ang ibig sabihin ba nun, tumigil ka na sa pagpupunta mo sa church kasi yung anak mo hindi nagbabago? Will you still retain your integrity? Ha? Kung hindi magbago ang iyong anak, will you still retain your integrity? Kung hindi magbago ang iyong asawa, will you still retain your integrity? Ha? Kung ikaw ay magkasala ng isa, o kung ikaw man ay magkaroon ng problema, will you still retain that integrity? Kung ikaw minsan ay bumagsak, at ikaw ay, at marami mga taong tumitingin sa'yo at nagsasabi, kita mo na yan, simba ka ng simba, hindi mo kaya, Bible ka ng Bible, hindi mo kaya. Ang tanong ko, will you still retain that integrity? Will you blame God? Will you question God? Or will you listen to somebody just like the wife of Job that said, hey, Job, look at that. Tingnan mo kung nangyari sa'yo, Job. Buo pa ba ang loob mo? Maglilingkod ka pa ba dyan sa Panginoon mong yan? Bakit hindi mo sabihin, Job, at aminin mo na nagkamali ka sa paglingkod sa Kanya? Ha? Simula pa na mag-asawa tayo, Job. Nananalangin ka na. Pero bakit ang panalangin mo noon, Panginoon, ingatan mo po ang aking pamilya. Job, anong sagot ng Diyos mo? Nasaan ang anak nating mga lalaki? Nasaan ang mga anak nating babae? Nadamay pa yung tagalaba ko. Servants, Job, pag hindi ka nag-ingat, baka ako na isusunod. Kung ako si Job, sana nga. Do you understand, mga kapatid? I can tell you, because we're keeping records. I'm not saying this to put somebody to shame. But I can tell you that a lot of people in this building this morning have lost their faith in God because they believe that God do not bless them when they gave their tithes before.
Ha? Nakakalungkot. Maraming tumigil sa pagbibigay sapagkat ang buong akala nila, hindi man lamang napansin ng Diyos ang kanilang pagbibigay sapagkat walang ibinigay sa kanila na kapalit ang Diyos. Sabi ni pastor noon, pag nag-sacrifice ka rin dito, ibabalik sa iyo ng Panginoon ng liglig na umaapaw pa. Kailan pa? Mauubos na yung ibinibigay ko. Wala pang bumabalik. Kailan pa? It sounds funny, brethren, pero ganyan ang napakaraming paniwala ng napakaraming Kristiyano ngayon. You stop giving, tumigil kayong pagbibigay sapagkat wala pang ibinibigay sa inyong Panginoon. Pero sabi ko sa inyo kanina, balikan natin yung statement ni Job. Job said, I'm nothing. I cannot be more than God created me. Pero sa sitwasyon po natin, kapatid, na tayo po ay inuunahan natin ang Panginoon, you are trying to be more than God. And more than God created you. God created you that way. If God created you to obey His word, then you've got to obey you've got to obey His word. You have no business to disobey His word. If God created you to be the leader of the home, then be a leader of the home. If God created you to follow your husband, then you've got to follow your husband. I'm simply saying you have no authority, no right to be more than God created you. Ang problema ho natin, sinusobrahan natin, ginagalingan pa natin ng Diyos. Kaya Panginoon, akalain mo Panginoon, halos 15 taon na ako na naglilingkod, nagbibigay ng tithes, nagbibigay ng love offering. Sabi ni pastor, special offering sa building, bigay naman ako. Sabi ni pastor, sino magbibigay ng bigas? Bigay naman ako ng bigas. Sabi ni pastor, magbigay sa mission. Nagbigay naman ako sa mission. Panginoon, 15 years. Nisilip sa bintana, hindi mo ako sinilip. What are you trying to be? Ha? Inuutusan mo ang Diyos? What are you trying to be? You think sobra ka pa kaya sa nangyari kay Job? Sa ibang mga makabagbag damdaming kasaysayan, kapatid, sabi ng mga emotional na tao, alam mo, para akong isang bata na binigyan mo ng laruan na pagkatapos ko nang nilalaro at nag-i-enjoy na ako, bigla mong binawi. Bagbag naman, tapos pagsabi, bigla mong binawi. Are you trying to be more than God created you? Amen. Oh, many times we are in that kind of condition, brethren. Amen. I hope you're listening to me this morning. I mean, Job's life and Job's story is very familiar to you, but listen, this message is happening to everyone, but you know what? Bihira ho nating makita yung technicalities nito sa buhay natin. Hindi natin alam, nandoon pa tayo sa kondisyon na ganito. Oo nga pala. Bakit nga pala ako nanlalamig sa pagbibigay? Bakit nga pala ako naglalamig sa pag-soul winning? Bakit pala ako naglalamig sa pagpunta sa church, pag-attend, sa panalangin, sa pagbasa ng Bible? Dahil lang ba sa wala akong nakikita na hanggang ngayon hindi pa ako pinagyayaman ng Panginoon? Eh ako nga kapatid, ilang taon na akong kasisigaw sa pulpito. May tulo pa rin ang bahay namin. Oh. Ilang taon na ako kasisigaw dito sa inyo. Tinitirik pa rin ako ng sakyan ko. Oh. Ilang taon na akong sumisigaw dito sa inyo. Eh, kumakain pa rin ako ng saluyot eh. Hindi lang ng bugong. Oh. What are we trying to be? Huh? Job said, I'm nothing. Hubad ako? Who
hubad ako na ilabas sa bahay bata ng aking ina, hubad din akong babalik sa iyo, purihin ang pangalan ng Panginoon. Anyway, okay, yung nawawala na yan, yun naman yan eh. By the way, ang punto ko lamang, Panginoon, is just give me what I need today. Hayaan mo yung bukas ay mag-worry ng kanyang bukas. Pero hindi ako mag-aalala at papatayin ko ang sarili ko para sa araw ng bukas. No! Tatrabahuin ko ang para ngayon, kakainin ko ang para ngayon, para mabuhay lang ako para just give me what I need today. And let tomorrow worry tomorrow. But you think about Job. Ilan sa mga nanay ngayon at mga tatay ngayon, sad to say, ang nanghina na halos hindi gumagalaw na, halos nakaupo na lamang at nagpapakita sa kanyang pamilya na parang ayoko na magsimba. Parang ayoko nang magbasa ng Bible. Ayoko nang sumama sa Father's visitation. Bakit? Nangihina ako. Ba't ka nangihina? Ang tagal-tagal na natin nagsisimba, soul winning, giving, sacrificial giving, lahat na ginawa natin. Pero kita mo, nagdidildil pa rin tayo sa asin. Sounds familiar, amen? Amen. Bakit? Ang programa ba ng Diyos, sumunod ka ngayon, pagyayamanin ka ngayon, bukas wag ka nang sumunod. Anyway, may kayamanan ka na. Ang totoo niyan, mga kapatid, marami sa atin mapagsamantala. Pati Diyos gusto nating pagsamantalahan. Magkukunwari tayong faithful ngayon, Panginoon, O Diyos na dakila sa lahat. Diyos ni Abraham, ni Jacob, na pinagpala ang lupa't langit. Lahat na ng pambubola ginawa ninyo. Para lang ihulog ng Panginoon, o ayan na, bukas na ang bintana, salo! Shoo! Pagkatapos na ng salo, jackpot! Pagkatapos, layo ka na sa Panginoon. Ang akala nyo kasi parang pagpupunta sa Saudi, ang pagtitiwala sa Diyos. Pupunta sa Saudi ng 1 taon, magbubuhay milyonaryo ng 2 taon, tapos balik na naman uli sa Saudi. You understand that? Akala natin, tapat muna tayo sa Panginoon, magkukunyaring tapat. Oh, talagang grabing tiwala ko sa words of God. Nag-enroll pa nga ako sa Bible study. Yung pala sa Bible school. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Si preacher, dinala sa amin yung Bible school. You know what? Binubola natin ng Panginoon para hulugan tayo ng pagpapala at pagka binigay sa atin ng pagpapala, pwede na tayong lumayo at magagawa na naman tayo, mag-i-enjoy na naman ulit tayo sa pleasure ng sanglibutang ito, kayamanan ng sanglibutang ito, kasalanan ng sanglibutang ito. And after that, pagka medyo paubos na naman at pinapalo na naman tayo, babalik na naman tayo. Pambobola na naman uli. Panginoon, alam mo, tanggalin mo lang itong buni sa kilikili ko, maglilingkod na ako sa inyo. Panginoon, tanggalin mo lang itong pigsa na malapit sa may lalamunan ko, Panginoon, kasi baka dyan lumabas ang aking kinakain, Panginoon. Huwag naman. You know what? We're trying to be more than God created us. Job said, he realized, no, I cannot be. I'm human. Hubad ako nalubas sa bahay bata ng aking ina. Hubad akong babalik sa inyo, Panginoon. And all of this, lahat ng aking tinatangkilik ngayon ay pag-aaray niyo, Panginoon. Kung kunin mo man ito, sapagkat pag-aaray mo, Panginoon. Walang sama ng loob si Job. That's why Job retained his integrity. Job retained his integrity. Again, let me ask you a question. When you lost your loved ones,
Do you still have your integrity? When you lost a piece of ground, when you lost something, do you still have your integrity? Huh? When you lost your job, when you lost your business, when you lost your money, when you lost your friends, do you still have your integrity? Kapatid, where's your faithfulness before? Nasaan yung paniwala mo noong araw na anuman ang mangyayari sa Panginoon ako, lahat yan sa Panginoon. I can see some. And I hear some. Sabi niya sa akin, Sir, gumawa kami ng desisyon ng mag-asawa. Total, noong araw, nakatulong naman nung bago pa lang ng simbahan natin. Nag-sacrifice talaga kami ng katakot-takot. Pero sa totoo lang, hindi ko na makita yung katakot-takot na sinasabi niya. Nakakatakot. Pero ngayon siguro, yung sa pang-sarili naman muna namin, aming sa ayusin. Siguro, bili kami ng kotse, bili kami ng bahay. That's all. Sabi ko, gaano kaya katotoo ang salita ng Diyos sa iyo nung bago ka pa lamang at nagbibigay ka pa ng iyong sacrificial offering, nagbibigay ka ng iyong tithes and offering? Gaano katotoo? At gaano ngayon katotoo ang salita ng Diyos sa buhay mo ngayong after a few years or many years, anong dating ng salita ng Diyos sa buhay mo? Is it because you're in trouble? Is it because you lost something? Is it because wala kang natanggap na blessing mula sa Panginoon for over 10 years? That's why you lost your integrity? Kapatid, I believe in God when I was 6 years old when I got saved. I grown up in Sunday school. And I've heard the preaching about tithings, and I believe it. I've heard the preaching about love offering, sacrificial offering, first fruits. I've heard these messages before. When I was 8 years old, when I was in Sunday school, I've heard the preaching about soul winning, and I believe it. I've heard about the preaching about faithfulness, loyalty, church loyalty. I've heard all of these messages before, and I believe it. And I obeyed it. I trust God. I put my faith in it. I put my trust in God. And until now, I still believe it. Bless God. Many years. I'm 45 years old now. Sabihin na natin minus 6. 39. For 39 years. 39 years na ako nagtitiwala sa Diyos. Kailanman hindi ko hinanapan ng Diyos. At kailanman hindi ko chinarge ang Panginoon na ang Panginoon na hindi totoo. Since then, nagbibigay na ako ng tithe sa Panginoon. Nagbibigay na ako ng offering sa Panginoon. Pero kailanman hindi ko hinanapan ng sukli sa ginagawa ko ang Panginoon. Because kinilala ko nang sabi ko sa Panginoon, just like Job, I'm nothing without you. And I cannot do anything without you. What I have right now, all belongs to you. It's not mine. At pag nawala man ang lahat ng ito, it's because it's not mine. Pag nawala ang lahat ng tinatangkilik, lahat ng nakikita nyo sa akin ngayong mga kapatid, huwag kayong magtataka kung mawawala yan. Bakit? Hindi yan sa akin. Sa Diyos yan. Pero sasabihin ko rin sa inyo, huwag din kayong magtaka na isang araw, ibabalik ng Panginoon yan. Bakit? Galing din sa Kanya yan eh. Bakit? Anong nangyari kay Job? Tell me. Tell me. Anong nangyari kay Job? You know this story. Amen. Job did not stop giving his tithes. Job did not stop giving his offering.
Job did not stop worshiping God and being faithful to God, being loyal to God. He did not stop. He retained his integrity. Job continued worshiping God and being faithful to God. And what happened to Job? God doubled everything. Dinoble lahat ng Panginoon. Ibinalik kay Job. Job, eto na. Mabuti na lang yung misis niya, hindi nagpawendang-wendang. Kung nagkataon, baka yung misis niya, dinoble din. Pero ang kagandahan, kapatid, sapagkat nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa, kahit wala, he lost everything. Sa halip na makita niya sana, Panginoon, where are the windows of heaven? Na binuksan niyo para ihulog sa akin ang pagpapala because I'm giving my tithes. Sa halip na ginawa yan ni Job, anong ginawa ni Job? He just keep on going. Keep on giving. Keep on giving. Keep on giving. And by God's grace, in His time, God doubled everything. Because Job retained his integrity. Job retained his integrity. I don't know about you this morning. Kayo nakakaalam sa condition nyo ngayon. Kayo nakakaalam sa sitwasyon nyo ngayon. Maring iba dito mga kapatid, bago kayo umalis sa mga nanay, sa mga tatay, sa iba sa inyo mga nandito, bago kayo umalis ng tahanan, umiyak kayo, mula pa kagabi, umiiyak kayo, kaninang umaga umiyak kayo, bago kayo umalis, umiiyak kayo, nandito kayo, umiiyak kayo, nag-aalala kayo, while you're listening to me, God knows your heart, and God is doing something in your heart. Listen. There is always God at the end of the road. God can restore everything in His time. Nung nawala, sabi ni Job, hindi sinabi ng Job, Panginoon, Panginoon, baka nakalimutan mo, nagtatides ako. Panginoon, baka nakalimutan mo, nag-offering ako. Panginoon, si ano yun? Si brother so-and-so yun. Baka nagkaparehas lang yung pangalan namin. No. The Lord gave, the Lord take it away. But you know what? Because nagpatuloy si Job, nanatiling nagbibigay ng tithes, nanatiling nagbibigay ng offering, nanatiling nagsusoul winning, nanatiling naglilingkod sa Panginoon, he worshiped God. And he never charged God foolishly. And God restored double time. Doubled His blessing. He doubled His blessings. Ngayong umaga, I don't know about you, but you can come to God this morning. You can confess your sins. Say, God, yes. May pagkakataon sa buhay ko na question kita. May pagkakataon sa buhay ko na ako'y nagsimangot, na ako'y nagreklamo, na sinabi ko na parang walang nangyayari sa aking ibinibigay, parang hindi na ako dumating sa punto na hindi na ako naniniwala dun sa give and receive, sa prinsipyong magbigay ka at bibigyan ka. Nawala na yung paniwala kong gano'n, Panginoon. Patawarin niyo po ako ngayon. I've realized sa buhay ni Job, kinuha, ibinalik ni Job, walang nangyari, hindi nagkaroon ng sama ng loob, hindi nagalit si Job. Sa halip, sinambak pa kayo at pinasalamatan, pinuri pa kayo ng Panginoon ni Job. I must confess that I've sinned against you. Forgive me. You come and talk to God and get right with God. This is not my message, brethren. This is God's message for you. Sa tagal na natin, maaring sinasabi natin, oh Panginoon, ang tagal ko na, faithful ako sa inyo, may hinihingi ako sa inyo, hindi nyo binibigay. Ano pa kaya si Job, kapatid? Ano pa kaya si Job? Sa halip na bigyan, tinanggal pa. Pero nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon at sa panahon, tamang panahon ng Panginoon, dinoble ng Panginoon ang kailangan ni Job. Hast thou still retained your integrity? Why don't we come this morning before this altar and talk to God? Yes, oh God, forgive me. I must confess. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words.
Bless the hearts of your people, oh God. I'm limited, just like Job. I'm limited. I know my limitation. I can preach, but I cannot compel them to come. Now this time, I want you to please speak to their hearts, oh God. And come forward and talk to you and ask forgiveness for the doubts instead of trusting your hands, oh God. Instead of putting our faith in you. God, forgive us, please. Help your people to come. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message this morning. I want you to speak, to step out of your seat, come forward, kneel down and talk to God. Yes. God knows our condition. Yes. Amen. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong mga anak na tiklop tuhod po na lumapit sa inyong harapan. O Diyos, pagpalain niyo po ang anumang salita na kanila pong binitawan sa inyong harapan, whether it's a commitment or a promise or a confession, O God. Kayo po nakakaalam ng aming puso. Ang tanging kahilingan ko po ngayon, iayos niyo po ang aming buhay. Iayos niyo po ang aming puso, Panginoon. Nais po naming maging matuwid upang matuwa ka po sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga anak niyong ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa na ngayon ay tiklop tuhod na lumapit po sa inyong harapan. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat mga bata, mga adults na ngayon ay nakaluhod po sa inyong harapan, Panginoon. May mga pamilya po sila. Maaaring yun po ang kalang nilapit, Panginoon. O Diyos, pagpalain niyo po. At ngayon, kakausapin po namin ang mga bisita po namin. Iligtas niyo po ang mga hindi paligtas at bigyan niyo po ng pusong masunurin ng mga ligtas na upang sila po ay sumunod sa tubig ng bautismo. Maraming salamat po, Ama. Binabalik po namin ang papuri po sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen.